Hello po mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at muli mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat. Mga kapatid, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin, tayo po ay mananalangin muna. Ihanda natin ang ating mga puso. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa Langit, aming Amang mapagmahal, maraming salamat na naman sa umagang ito, Father God. Una sa paggising mo sa amin lahat. At yung mga gigising, kiniklaim ko na po na magiging maayos at malakas ang aming mga katawan, O Diyos. Salamat din, Lord, sa pagbigay mo ng pagkakataon sa amin upang makarinig na naman ng iyong mga makapangyarihan salita. Buksan mo po, Lord, ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at ang iyong mga salita, Lord, ay maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan, O Diyos, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat, O Lord God. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral, pakikinig at pagbabasa ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome po, Brother OG po. Diyan po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin mga kapatid yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa Deuteronomy. At ngayon, nandito na po tayo sa chapter 31 mga kapatid. At ito po ay may pamagat na si Jose at ang kahalili, o ulitin ko lang, si Joshua po. Dito sa chapter 31, si Joshua ang kahalili ni Moses. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 31 verse 1, nagpatuloy si Moses sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sinabi niya, sabi dito, ang sabi niya, 120 taon na ako ngayon. 120 taon, so 120 years old na po dito si Moses. Sabi niya, na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Sabi niya, bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaaring tumawid sa Jordan. Ang Diyos ninyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo. Sabi rito, pupuksain niya ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Si Joshua, sabi niya, ang inyong magiging pinuno gaya ng sinabi ni Yahweh. Ang mga bansang iyon ay lilipulin ni Yahweh tulad ng ginawa niya sa mga hinirang o hari, lilipunin ni Yahweh tulad ng ginawa niya sa haring Amoreo na sina Sihon at Og. At sa kanila, sabi dito, at sa kanilang kaharian, sila ipabibihag ni Yahweh sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinasabi ko sa inyo. So, ibig sabihin yung lahat ng pinag-uutos ng ating Diyos ay mangyayari at dapat gawin. Sabi pa rito, verse 6, mga kapatid, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Amen. Napakagandang pangako ito na sinabi sa kanila at sinasabi rin ng Diyos ito sa atin. Anuman ang ating kakaharapin, anuman yung pagsubok, anuman yung gera ng ating buhay na ating kakaharapin mga kapatid, sinasabi to sa atin ng ating Diyos ngayon mismo. Sabi niya, ulitin ko lang, verse 6 mga kapatid ng chapter 31 ng Deuteronomy, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob.
Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwanan ni pababayaan. Yan po ang pangako ng ating Diyos noon at hanggang ngayon mga kapatid. Sa lahat yan ng tao, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbalik loob sa Kanya, totoong sumunod sa Kanya, at totoong naglingkod mga kapatid sa Kanya. Amen. Sabi sa verse 7, pinatawag ni Moses si Joshua at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag kayo, inulit niya mga kapatid. Sinabi niya sa harapan ng mga tao, sa harapan ni Joshua, sinabi ito ni Moses, magpakatatag kayo at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaya pag tayo po ay kinausap ng Diyos, kagaya ito sinasabi sa atin, ngayon na huwag tayong matakot. Mga kapatid, dahil sasamahan tayo ng ating Diyos, dapat malakas na ang loob natin. Dahil ito ngayon ang sinasabi ng ating Diyos, ngayon sa ating lahat mga kapatid. At verse 9 mga kapatid, may pamagat itong dapat basahin ang kautusan tuwing ikapitong taon. No? Sabi po dito, sinulat ni Moses ang mga utos sa ibinigay. Ito sa mga paring tagadala ng kabanang tipan at sa matatandang namumuno sa bayan. Sinabi niya sa pista ng mga toldang tuwing katapusan ng ikapitong taon na siyang taon, sabi niya, ng pagpapatawad ng utang, basahin ninyo ang kautusan ito sa harap ng buong Israel sa lugar na pinili ni Yahweh upang doon sabihin, upang doon ay sambahin siya kung saan pinili ng ating Diyos. Doon babasahin yung kautusan at para sambahin siya. Sinabi po yan dito. Sabi pa sa verse 12, tipunin ninyong lahat ang mga lalaki at babae, bata, pati ang mga dayuhan kasama ninyo upang marinig nila ang kautusang ito. Sa ganoon, matututo silang matakot sa Diyos ninyong si Yahweh at sumunod sa kanyang mga utos. Pati ang inyong mga anak na hindi pa nakakaalam nito ay magkaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirhan ninyo sa ibayo ng Jordan. At verse 14, mga kapatid, ang huling tagubilin ni Yahweh kay Moses. Ito na yung huling tagubilin na ibibigay ng Diyos kay Moses po. Sabi sa verse 14, sinabi ni Yahweh kay Moses, malapit ka nang mamatay. Tawagin mo si Joshua at pupunta kayo sa toldang tipanan upang bigyan siya ng mga bilin. Gayon nga ang ginawa nila. Si Yahweh ay bumaba sa toldang tipanan sa anyong haliging ulap at tumayo sa pintuan. Bumaba ang Diyos para makipag-usap kay Moses at Joshua mga kapatid. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, nalalapit na ang iyong kamatayan. Kapag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan nila. Ulitin ko lang verse 10. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, nalalapit na ang iyong kamatayan. Kapag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama. Yun pala yun mga kapatid. Ang mga Israelita o ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan nila. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan. Yun daw ang mangyayari mga kapatid. Tatalikod kay Yahweh at sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi pa rito, tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan mga kapatid. Sisira sa kasunduan. Sabi sa verse 17, kung magkaganon, magagalit ako sa kanila, itatakwil ko sila, tatalikuran at sila'y madaling mabibihag ng kaaway. Dahil sa pagsuway, dahil sa pagtalikod, dahil sa pagsamba
sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang mangyayari mga kapatid. Magagalit ako, sabi ng ating Diyos sa kanila. Itatakwil ko sila, tatalikuran at sila'y madaling mabibihag ng kaaway. Darana sila ng mga kaguluhan at kapahamakan hanggang sa mapag-isip-isip nilang ito'y dahil sa akong Diyos nila ay hindi nila kasama. So yun talaga ang mga nangyayari mga kapatid. Kapag tayo tumalikod sa ating Diyos, kapag hindi tayo sumunod sa Kanya, kapahamakan ang mangyayari at maiisip. Kasi tumalikod ako sa Diyos. Hindi ako nagpatuloy sa paglilingkod, no? Hindi ako sumunod sa Kanya mga utos. Kaya napahamak ako. So dito sinasabi sa atin, ngayon mga kapatid, na huwag tayong tatalikod ni sasamba sa mga Diyos-Diyosan at dapat sumunod tayo sa ating Diyos upang mabuhay tayo ng matagal dito sa lupa kagaya ng Kanyang pangako upang hindi tayo mapahamak. Amen and amen. Sabi pa dito, pababayaan ko sila dahil sa kasamaang ginawa nila at sabi dito, pababayaan ko sila dahil sa kasamaang ginawa nila ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapagpaalala sa kanila. Kapag nadala ko na sila sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Tulad ng aking pangako sa kanilang mga ninuno, mamumuhay sila ng sagana at tiwasay. Ngunit, sasamba sila at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan. Inulit-ulito ng ating Diyos. Tatalikod talaga sila. Sisira sila sa kasunduan. Verse 21, kung dumating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan, ang awit na ito ang siyang susumbat sa kanila sapagkat matatanim ito sa isipan ng magiging lahi nila. Hindi ko pa sila nadadala sa lugar na ibinibigay ko sa kanila, ay alam ko na ang kanilang binabalak. Dahil wala pong nalilihim sa ating Diyos. Alam niya, iniisip pa lang natin at nilalaman ng ating puso, alam na kagad yan ng ating Diyos. Iniisip mo pa lang mga kapatid, alam na yan ng ating Diyos. Kaya nag-iisip ka pa lang ng hindi maganda, alam na yan. Kaya dapat lagi tayo mag-isip, makaramdam ng tama na ayon sa pinag-uutos ng ating Diyos. Yung lagi ko pong binabanggit, magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba ng totoo at galing sa ating puso. Amen. Verse 22 mga kapatid, ng araw ring iyon sinulat niya ang isang awit at itinuro ito sa mga Israelita. Itinalaga ni Yahweh si Joshua na anak ni Nun. Sinabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo sapagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagpunta nila sa lupaing ay pinangako ko sa kanila, hindi kita pababayaan, sinabi ng ating Diyos. Inulit talaga yan mga kapatid. Nang araw ring yon, sinulat niya ang isang awit at itinuro ito sa mga Israelita. Verse 23, itinalaga ni Yahweh si Joshua na anak ni Nun. Sinabi niya, magpakatatag ka. Mga kapatid, sinasabi to sa atin ng ating Diyos. At lakasan mo ang iyong loob, sabi niya, sapagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagpunta nila sa lupaing pinangako ko sa kanila, hindi kita pababayaan. Dahil tayo ay naglilingkod at sumusunod sa ating Diyos, nagmamahal tayo ng totoo, nagpapatawad tayo, nagpapakumbaba tayo, at tinanggap natin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoon Kristo, sinasabi rin yan sa atin ngayon mga kapatid. Huwag kang matakot, hindi kita pababayaan. Amen and amen. Verse 24, matapos isulat ni Moses sa isang aklat ang buong kautusan, sinabi niya sa mga pari, dalhin ninyo ang aklat na ito at itabi sa kaba ng tipan upang maging babala sa inyo. Alam kong kayo'y mapaghimagsik at matigas ang ulo. Kung ngayon, sabi dito, kung ngayong buhay pa ako ay lagi kayong naghihimagsik kay Yahweh, lalo na kung patay na ako. Sabi pa niya sa 28, pupulungin ko ang inyong matatanda at ang inyong mga pinuno, ipapaliwanag ko sa kanila ang mga bagay na ito at gagawin kong saksi ang langit at lupa laban sa kanila.
At verse 29, sapagkat natitiyak kong kayo'y magpapakasama pagkamatay ko. Lilihis kayo ng daan. Lilihis kayo sa daang itinuturo ko sa inyo. Darating ang araw na magagalit sa inyo si Yahweh dahil gagawin ninyo ang pinakaayawan o yung pinakaayaw ng ating Diyos, sabi niya. Sabi yan ni Moses. Talagang iniwanan niya ng salita, no? At kinausap pa sila ng Diyos at sinabi na ang kailangan sundin. At huwag kayong matakot sa pagsunod nyo sa mga pinag-uutos ko dahil sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo iiwanan. Sabi niya, huwag kayong matakot. Pero sinabi pa rin dito, mismo ng Diyos, nalilihis ang mga tao sa inuutos ng Diyos at tatalikod sila, mga kapatid. Sinabi yan ng Diyos at inulit pa yan ni Moses, magpapakasama kayo at tatalikod kayo sa Diyos. No? Talagang paulit-ulit na sinabi. Pero yung mga susunod, huwag kayong matakot, sabi niya. Yung mga susunod sa aking salita, sa aking pinag-uutos, huwag kayong matakot dahil sasamahan ko kayo. Ganyan dapat din ang ating maramdaman. Huwag tayong matakot. Kung tayo talaga ay nasa sa ating Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanya, mahal natin ang ating Diyos, sumusunod tayo, huwag tayong matatakot. Dahil ang lahat ng pangangailangan natin, yung battle na kakaharapin natin ng ating buhay, hindi tayo iiwanan ng ating Diyos. Kaya sinasabi niya ngayon, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Lakasan mo ang iyong loob. Amen and amen. At yan po ang chapter 31, mga kapatid, na sinasabi ngayon ng ating Diyos. Maraming salamat sa salita ng ating Diyos at maraming salamat po muli sa inyo, mga kapatid, sa pakikinig nyo na naman ng salita ng ating Diyos. Salamat muli sa ating Diyos at salamat muli sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Aming Diyos na banal. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa at napag-aralan na naman, O Diyos, na sinasabi mo nga, Lord, na kami ay dapat sumunod sa iyo. Huwag kaming lilihis o liliko sa iyong mga inuutos sa amin. Huwag kaming sasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa lamang ng tao o God. At sinasabi mo at pangako mo sa amin, kung kami ay susunod at hindi tatalikod, kami po ay iyong sasamahan. Ikaw pa ang mangunguna sa laban namin, O Diyos. At sinabi mo nga na huwag kami matakot, lakasan namin ang aming loob dahil kasama ka po namin. Thank you, Lord, sa iyong pangakong yan. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga Israelita, kundi yan ay para sa lahat ng tao. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord, dahil nakita mo po ang bawat puso ng mga taong nakikinig ng iyong mga salita, yung mga taong totoong naglilingkod ng buong lakas, O Lord, sa iyo. Nakikita mo po ang aming mga puso. Kayo na po ang bahala sa amin, O Diyos, sa anumang laban ng aming buhay. Huwag mo po kaming iiwanan dahil yan po ang iyong pangako. Kaya salamat, Lord, salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit, at salamat sa katagumpayan ng aking gawain to at mga gawain ng mga totoong naglilingkod sa iyo, O Diyos. Salamat sa lakas ng loob, talino at sipag na binibigay mo po sa amin upang kami lahat ay magpatuloy. Lord, samahan mo po ako, turuan at gabayan palagi, Lord, upang marami pa ako masyaran, marami pa akong madalang kaluluwa sa iyong paanan, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. And I pray, pagpalain mo po kami lahat. Ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Magiging tagumpay kami palagi dahil kasama ka namin. Thank you, Lord. At salamat sa lahat ng blessings na ipagkakaloob mo sa amin lahat. Blessings after blessings. Salamat po, Lord, at kaayusan ng bawat buhay, bawat pamilya, bawat lugar, at bawat bansa. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang aming mga buhay, lalong-lalo na ang Israel na bansa mong pinili, O Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinatakila. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat sa ating Diyos
At salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Magpakatatag, lakasan ang ating loob dahil kasama po natin ang ating Diyos. Salamat po. Salamat po at God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.